before it hit they cut it down to a quarter because of the time constraint. So I didn't even know who was in top 12. And then after, when I was asking who made it, the Philippines didn't make it, because I really felt sobrang lakas ng swimsuit performance niya. Mas lakas yung finals for me kaysa sa prelims. And I think she performed great. So if you were asking me as a judge, she would have been an easy top 12 pick. But it's in the judges' hands na nga eh. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is magbibigay lang po tayo ng reaksyon dito sa sinabi ni Catriona Gray, itong Miss Universe 2018, tungkol dito sa naging performance ni Chelsea Manalo sa katatapos lang na Miss Universe 2024. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So sa wakas ay nakita na po at napanood natin itong statement ni Catriona Gray dito sa katatapos lang ng Miss Universe 2024, na kung saan ay siya mismo ay kinumpirma niya na para sa kanya ay pasok itong ating kandidata na si Chelsea Manalo dito sa nasabing competition para sa kanya sa top 12. At as a matter of fact, ito nga rin yung ating sinasabi at yung ating naging pahayag dati na kung para sa atin, kung talagang patas at fair lang yung naging laban dito sa Miss Universe, ay sigurado po tayo mga kapolitika na nakapasok ng top 5 itong si Chelsea Manalo. It's just that hindi talaga siya binigyan ng pagkakataon na makahawak ng microphone or even makatungtong man lang dito sa top 12. So it has something to do. Para sa akin ay talagang yung may-ari ng Miss Universe, ito talaga ang naglaro dito sa naging ranking ni Chelsea, or kung wala man sa kanila ay siguro sa judges na po yun, na kung saan ay nilaro rin nitong mga Latinas. So tayo naman ay yung sinasabi na nga natin na naka-move on tayo, magbibigay lang po tayo ng reaksyon dito nga sa sinabi ng ating Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. At in contrast ito dito sa mga nagki-question ng naging performance ng ating kandidata na si Chelsea. At sana po mga kapolitika yung ating inaasahan na kung saan ay kasi merong mga balibalita ngayon na baka isa na naman daw dito sa mga Latin country or yung mga dito na naman daw sa baluarte ng mga Latinos idadaos itong Miss Universe 2025. So baka ito na naman yung sinasabi na wag na tayong umasa kung isa na naman sa mga Latin na bansa ang mag-host nitong venue para sa Miss Universe 2025, na kung saan is dapat rin na maghinay-hinay itong Miss Universe Philippines sa pagpapadala ng mga dekalibreng contestant or candidate dito sa kanilang beauty contest, kasi hindi sila madala mga kapolitika until such time na mag-stop na tayo dito sa kanilang mga pakulo. Okay? So narito naman po ang pagpasample ni Chelsea Manalo sa pagsasalita ng lingwaheng Espanyol. Compromiso, escaleras, provecho, good night, nos vemos, buenas noches, nos vemos, hasta luego. Video. Will you miss her? Te amo mucho, Diana. Thank you. Thank you for being the best chaperone. The Philippines love you and you're welcome anytime you want. Okay? You're welcome. Yeah. Best chaperone. She takes good care. Bien, kandidata? Perfect. Naman pala continental. Thank you, Dia. Besos from Pilipinas. She takes good care of us. She doesn't speak too much English, but she's trying. She's trying and teach me Spanish too. She teaches me compromiso, escaleras, provecho, good night. Mga kapolitika, dahil dito sa nangyari sa kay Chelsea Manalo at kay Michelle Marquez D, sa palagay nyo ba ay dapat nang ipahinto ng ating bansa na magpadala dito ng mga contestants sa kanilang beauty contest? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.